Welcome to Live Trader. Sa video na ito, titingnan muli natin ang aking portfolio nitong September. At sa video ito, i-share ko yung paglagay ko ng trades sa aking journal. Tara! Unahin natin pag-usapan ang aking portfolio this September 2023. Ito na uli guys ang aking port. Isa lang ang hawak ko na stock at ito ay ang MEG. So naka-all-in ako ngayon kay MEG. Kaya ang net paper loss ko ay negative 1% or equivalent to 1,800 pesos. Kaya ang total equity ko as of the moment ay 132,000 pesos. Kung last week na-mention ko na 50% bullish at 50% bearish ako kay MEG, this time hindi na 50-50 yung bias ko sa kanya, kundi 60/40 na. So, I'm 60% bullish na kay MEG at 40% bearish. So, papaano nag-increase yung bullish bias ko kay MEG? I'll explain to you why. Kaya punta tayo muna sa chart ni MEG. Dito sa 3-month time frame, ang ginawa kong basis is itong fractal at yung last candle. So, gumawa ko ng condition nung 3rd week ng September. At ang condition ay pag nalaglag si MEG sa 1.91 na price, I will sell all my shares. Kahit na magtatamo ako ng malaking damage. So, buti na lang hindi na nag-below 1.91 yung price ni MEG. Ano nga bang mangyayari kung nag-below 1.91 yung price ni MEG? Maglalaho kasi itong fractal na to. Yan kasi yung support. Pag nabutas ang support, delikado. Since hindi na maglalaho tong fractal na to, at nag-close na yung candle, nakahinga-hinga talaga ako ng maluwag this week dahil finally meron ng matibay na support si MEG. So yun yung dahilan bakit nag-increase yung bullish bias ko kay MEG. Ang susunod na magiging concern ngayon is kung gaano nga ba katagal magko-consolidate or magsa-sideways si MEG. Of course, I don't know kung gaano katagal yung consolidation. I don't know kung magkakaroon ba ng momentum si MEG in the coming months. I don't know if tama bang binenta ko si FGen just to buy MEG. Pero naniniwala ako na may time ang bawat stock na mag-shine. So for now, I'll stick with MEG muna. Let's see kung magkakaroon ba to ng momentum or hindi. Sunod na pag-usapan natin yung journal ko. So today, mag-i-input ako ng trade sa aking journal. Tara, samahan niyo ako. So wait lang guys, mag-input lang ako ng trade sa aking journal. I-explain ko lang guys yung nilagay kong trade sa aking journal. Si FGen, binili ko to noong December 2022 at binenta ko naman this September 2023. So almost 10 months ko rin na hawak tong FGen. Hindi siya ganun ka-successful yung trade na to, pero kahit papano nag-gain pa rin naman ako ng almost 5%. And of course, may natanggap din ako na cash dividends. So, kahit papano, okay na rin. At gagawan ko to ng video in the coming months, itong trade ko sa FGen. So, ngayon, ang total na realized gain ko this 2023 ay 18,000 or equivalent to 16%. So, hindi siya ganun kalakihan pero pwede na. Hirap din kasi na kumita itong taon na to at halos wala din ng malaking gain this year. So yan,
Kaya patuloy lang sa pag-improve. I'm not sure kung marireach ko pa ba tong goal ko na 21% this year. Kasi as of right now, 16% pa lang ako. At 3 months na lang yung natitira bago mag-end yung 2023. So, baka malabo na rin tong 21% na goal ko. Pero hopefully, sana ma-reach. I-outline ko lang yung overall performance ko this 2023 para mas malinaw. Nag-start ako ng 115,514. Then, ang total cash dividends na natanggap ko this year is 3,669. At ang realized gain ko from capital appreciation ay 15,224 pesos. Kaya ang total equity ko pagkasama ang realized wins ay 134,407. Pero ngayon may paper loss ako na 1,866. So, ibabawas natin yon. Kaya ang total equity ko ay 132,541.